إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ثم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها الفوز من الجنة والنجاة من النار ثم أشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ويقول أيضا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم أيها الإخوة أيها المؤمنون اعلموا رحمكم الله أن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay ukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinakamaawain, ang pinakamahabagin. Tunay na sino man ang ginabayan ni Allah sa tunay at tuwid na landas ay walang makapagliligaw sa Kanya. At kung sino man ang iniligaw niya ay walang makapaggagabay sa Kanya, maliban na lamang kapag Kanya ito ipinahintulot. Ako'y sumasaksi na si Allah subhanahu wa ta'ala ay ipinadala niya ang huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito sa mundong ito, rahmatan lil alamin, bilang awa sa lahat ng mga tao. At ako'y sumasaksi rin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinakahuling propeta at ang pinakahuling sugo na ipinadala ni Allah dito sa mundong ito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay at tamang pagkatakot at tingnan ng bawat isa sa atin, ng bawat isa sa inyo kung ano ang kanyang inihanda para sa kabilang buhay. O mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga sumasampalataya, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at tingnan ng bawat isa sa inyo paalalang laging binibigkas ng mahal na propeta sa kanyang khutbah. O kayong mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tingnan ng bawat isa sa inyo, tingnan ng bawat isa sa atin kung ano ang ating ibinaon at inihanda para sa araw ng paghukom, para sa araw ng huling pagkabuhay. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah khabirun bima ta'malun. Tunay na si Allah ay alam niya ang lahat ng inyong mga ginagawa. Sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, o kayong mga tao, ya ayyuhan nas, tunay na nilikha namin kayo
mula sa lalaki at babae. At ginawa namin kayong tribo-tribo at grupo-grupo nang sa gayon kayo ay pagkakilanlan. Lita'arafu, tunay na ang pinakamalapit sa inyo. At ang pinakamalapit sa inyo sa paningin ni Allah ay ang taong may takot sa Kanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Mga kapatid, mga mahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, alamin natin na ang pinakamainam at ang tamang aklat dito sa mundong ito ay ang aklat at salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pinakamainam na gabay ay ang gabay ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At alamin natin na ang lahat ng pagbabago sa ating pananampalataya ay pagkaligaw. At ang lahat ng pagkaligaw, ito ay bid'ah. Ang lahat ng bid'ah ay pagkaligaw at ang lahat ng pagkaligaw, ang kanyang patutunguhan ay ang impyernong apoy ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung tinanong siya ni Anghel Gabriel, "Ya Muhammad, O Muhammad, akhbirni anil iman." Ito ay isang mahabang hadith Jibril, na pinangalanan ng ating mga scholars, ng ating mga pantas sa Islam. Sapagkat ang nagtatanong dito ay si Anghel Gabriel, na siya ay nag-anyong tao. At kabilang sa mga tanong niya, "Ya Muhammad, O Muhammad, akhbirni anil iman." O Muhammad, ibalita mo sa akin o sabihin mo sa akin kung ano ang iman. Ang sabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang alam natin, ang iman, ito yung pananampalataya. Pananampalataya ng isang Muslim na kung saan kinakailangan niyang pangalagaan. Sapagkat ito ay tumataas, yazidu bit-ta'ah, ito ay tumataas at umaangat sa pamamagitan ng pagsamba mo kay Allah, wa yanqusu bil ma'siyah, at ito naman ay bumababa sa pamamagitan ng paggawa mo ng kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung iman. Ngunit ang sagot ng mahal na propeta nang tinanong siya, "Ya Muhammad, ano ang iman?" Ang sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi." Ang sinabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung tinanong siya ni Gabriel, ni Anghel Gabriel, ni Jibril, kung ano ang iman, ang sabi niya, "An tu'mina billah." Ang pagiging mu'min, ang iman, ang pananampalataya ay ang maniwala ka kay Allah, wa malaikatihi, at ang kanyang mga anghel, wa kutubihi, at ang kanyang mga aklat na ibinaba dito sa mundong ito, wa rusulihi, at ang kanyang mga propeta at mga sugong ibinadala sa mundong ito, wal yawmil akhir, at sa araw ng paghuhukom, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, at ang maniwala ka sa destiny o yung tadhana, yung qadar, mabuti man o masama. So ang sagot ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung 5 o 6 na haligi ng ating pananampalataya. May 5 haligi ng Islam: shahada, salah, zakah, fasting, at saka yung hajj. Ngunit merong 6 na haligi ng pananampalataya. At ito yung sagot ng mahal na Propeta Muhammad: paniniwala kay Allah, paniniwala sa mga anghel, paniniwala sa mga aklat, paniniwala sa mga propeta, paniniwala sa araw ng paghukom, at paniniwala sa qadar o destiny ng isang tao, mabuti man ito o masama. Nung sinabi ito ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi nung nagtatanong, sapagkat nung nagtatanong itong tao ito, yung anghel na ito na nagkakawang tao, hindi nila alam kung sino ito. Kapag dumating na lamang ito sa isang pagpupulong ng Propeta Muhammad, biglang lumapit sa kanya, umupo sa harapan niya, at biglang nagtanong ng
napakaraming katanungan. At kabilang sa katanungan na ito, itong katanungan na sinabi niya, ano ang iman? Sabi niya, sadak, tama ka dyan o Muhammad. Na ang nagtatanong na ito ay para bagang alam niya yung kasagutan, sapagkat sabi na kay Propeta Muhammad, tama yan. Hindi ka naman magsasabi ng tama yan kung hindi mo alam kung ano yung tama. Sabi ng mga sahaba, kami ay nagulat at kami ay nagtataka, nagtatanong yung tao ito, samantalang pagkatapos sagutin ng mahal ng Propeta Muhammad, sinasabi niyang tama ka dyan. Sapagkat alam niya kung ano ang kasagutan. Sa pinakadulo ng katanungan na ito, kasi ang una niyang tanong, ano ang Islam, ano ang iman, ano ang ihsan? Ito yung tinatawag na maratibuddin o yung antas ng ating pananampalataya. Muslim, mu'min at muhsin. Ang pinakamataas na matatamo ng isang tao sa kanyang pagiging Muslim, mu'min at saka muhsin, yun pinakamataas. Yung muhsin. Ang una niyang tanong, ano ang Islam? Ang sagot ng Propeta Muhammad, yung 5 pillars. Pangalawa niyang tanong, ano ang iman? Ang sagot ng Propeta Muhammad, yung 6 na haligi na binanggit ko sa inyo kanina. At ang pinakahuli niyang tanong, sabi niya, Ya Muhammad, ano ang ihsan? Ang ihsan, sabi ng Propeta Muhammad, ang ta'bud Allah, ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang ihsan, yung pinakamataas na antas ng pananampalataya, ay ang sambahin mo si Allah, ka'annaka tarah, na para mo siyang nakikita, fa in lam takun tarah, at kung hindi mo man siya makita, fa innahu yarak, at tunay na siya ay nakikita ka niya. Na nangangahulugan na kapag sasamba ka kay Allah, hindi pakitang tao, hindi para sa kung kanino pa mang tao, ano pa ang pakitang tao na kung saan ito ay nakakasira ng isang pagsamba. Ang pagsamba mo ay para kay Allah, na para mo siyang nakikita, fa innahu yarak. Ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu, fa innahu yarak. Na para mo siyang nakikita, at kung hindi mo man siya nakikita, ay tunay na siya ay nakikita ka niya. Ito yung pananampalataya natin, kapatid, sa pananampalatayang Islam. Muslim, ang lahat ng Muslim ay hindi po pwedeng sabihin agad na sila ay mu'min. Muslim ka lang pero hindi ka umabot ng level ng mu'min. Ang mu'min naman, hindi mo pwedeng sabihin na siya ay isang muhsin. Ngunit, ang Muslim, ang mu'min ay Muslim na rin. Pero hindi pa siya muhsin. Pero ang muhsin siya, mu'min siya, at Muslim na rin siya. Parang triangle, kapatid, sa pananampalatayang Islam. Muslim, mas malawak. Habang tumataas ng tumataas, mas kukunti ang kanyang nasasakupan hanggang sa pinakatuktok niya. Yun ang sinasabi nating maratibuddin o yung antas ng ating pananampalataya. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang gusto kong talakayin sa inyo sa pagkakataong ito ay ang kabilang sa mga haligi ng ating pananampalataya. Nang banggit ang Propeta Muhammad, paniniwala kay Allah, paniniwala sa mga anghel, paniniwala sa mga aklat, paniniwala sa mga propeta, at ang kanyang bago niya banggitin niyang araw, yung tadhana, yung qadar, sinabi niya ang paniniwala sa araw ng pag-uubong. Yung sinasabi nating Yawmul Qiyamah o yung araw ng pag-uubong. Sinasabi ng ating mga scholars, kaya ito tinatawag na Yawmul Qiyamah o tinatawag din itong Yawmul Akhir. Yung Yawmul Qiyamah, ito yung araw na kung saan ang lahat ng tao at lahat ng nabuhay dito sa mundong ito ay magkikiyama sila. Sabihin ng kiyama, tatayo silang lahat. Silang lahat ay mabubuhay mula sa kanilang pagkamatay at tatayo silang lahat sa kapangyarihan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kiyama. Nagkikiyam. Para bang tinatawag natin qiyamul layl. Tumatayo ka sa gabi. Iqamatus salat. Yung pagtatayo mo ng salat. Yawmul qiyamah. Yawm ay araw. Ay araw ng muling pagkabuhay. Anong ibig sabihin ng Yawmul Qiyamah? Tinatawag din itong Yawmul Akhir.
Ibig sabihin ng yaw ay araw. Akhir, huling araw. Sapagkat huling araw na nasisikat ang araw sa panahon na ito. Ang Yawmul Qiyamah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay kabilang sa pananampalataya ng isang Muslim. Kaya naman tinatawag siyang iman, paniniwala, sapagkat not necessarily, hindi mo kinakailangan na makita ito o maranasan ito para ikaw ay maniwala. Sapagkat wala pa namang nangyayaring Yawmul Qiyamah. Pero bilang isang Muslim, naniniwala ka na darating yung araw ng paghukom. Kung mapapansin ninyo, hindi tama sa atin yung tinatawag nilang to see is to believe. Maniwala ka kapag nakita mo na. Kapag nakita mo na, saka ka lang maniniwala. Wala kang nakakita kay Allah, ngunit naniniwala tayo sa Kanya. Sa atin dito, sa panahon natin ngayon, wala pang nakakita sa anghel, ngunit naniniwala tayo sa anghel. Wala pang nakakita sa atin sa panahon natin ngayon, hindi naman natin naabutan si Propeta Muhammad. Wala pang nakakita sa propeta, pero naniniwala tayo sa propeta. Yun ang sinasabi natin, paniniwala. Sapagkat ang paniniwala, ang iman ng isang tao nandito sa puso. Ang paniniwala niya kay Allah, sa mga anghel, at sa mga propeta ay nasa puso. Ganon din naman yung sinasabi natin Yawmul Qiyamah, yung araw ng paghukom o yung huling araw. Sapagkat hindi nangangahulugan para maniwala ka na ito ay may natutoo at mangyayari ay kinakailangan mong maranasan. Kabilang sa akida natin ng Ahlus Sunnah wal Jamaah na darating yung panahon na magkakaroon ng huling araw. May individual na huling araw ang bawat isa sa atin. Yung tinutukoy dito sa hadith, yung Yawmul Qiyamah, walang nakakaalam dito. Bukas, next week, next year, next year, hindi natin alam. Sapagkat kabilang ito sa mga ilmul ghaib, kabilang ito sa mga itinagong kaalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala na siya lamang ang nakakaalam kung kailan ito mangyayari. Ang Yawmul Qiyamah, yung general, yung pangkalahatan ay walang nakakaalam. Ngunit meron sa atin, individually din, sa bawat isa sa ating Muslim, sa bawat isang tao, meron din siyang araw ng Yawmul Qiyamah niya. Kailan yung kapatid sa pananampalatayang Islam? Kung kailan ka mamamatay. Bakit? Kasi yun ang huling araw mo dito sa mundo ito kapag ito ay mamamatay ka na. At ikabilang din yun sa mga itinagong kaalaman ni Allah kung kailan ka mamamatay at kung kailan tayo mamamatay. Sa napakaraming wisdom, hikmah kung bakit itinago ni Allah subhanahu wa ta'ala ang dahilan kung kailan tayo mamamatay. So kabilang sa atin, sa paniniwala nating mga Muslim, ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, ay ang paniniwala sa una, na mayroong kamatayan at mamamatay ang bawat isa sa atin. Pangalawa, na mayroong tinatawag na Yawmul Qiyamah, na yun yung pangkalahatan, yung katapusan ng mundo. Magsisimula ang bawat isa sa atin sa kanyang Yawmul Qiyamah kung kailan siya mamamatay. Pag namatay ka ngayon at inilibing ka na at iniwan ka na ng mga tao na ipaglibing sa'yo, yun yung Yawmul Qiyamah mo. Mag-aantay ka dyan sa libingan at hanggang sa tinatawag na yung barzak. Yung barzak, yun yung paghihintay ng isang tao sa kanyang libingan hanggang sa pinaka-general. Yun na yung sinasabi dito sa hadith, yung Yawmul Qiyamah. Hanggang ang tao ay madatnan niya na yung araw ng pagkabuhay ng muli. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, La uqsimu biyawmil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwama ayahsabu al-insanu an lan najma'a 'idama bala qadirina 'ala an nusawwiya banana bal yuridu al-insanu liyafjura amama. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah subhanahu wa ta'ala ay sumpa at nanumpa sa araw ng paghukom. Nabanggit natin ang mga nakaraang khutbah natin na si Allah ay sumusumpa sa anuman na kanyang nilikha. At kapag ginamit ni Allah ang isang nilikha niya, sa pagsumpa nangangahulugan ito ay napakahalaga. O merong halaga ito sa buhay ng isang Muslim.
Dito sumumpa si Allah sa araw ng Qiyamah, sa huling araw. Sapagkat ang mga tao hindi sila naniniwala, ang karamihan o ang kalimitan sa mga tao hindi sila naniniwala na mayroong araw ng paghukom, na mayroong araw ng muli na ang lahat ng tao ay tatayo at sila ay haharap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Yawmul Qiyamah ay mula pagkamatay ng isang tao, yung individual, hanggang sa tinatawag na Yawmul Qiyamah, mismo yung pinaka-general na Yawmul Qiyamah, yung pagbangon ng muli. Sapagkat ito, kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang kaalaman sa atin bilang isang Muslim, lahat ng tao ay mamamatay. Walang matitirang tao dito sa mundong ito na mananatiling buhay. Sa araw ng paghukom, kapag malapit na yung araw ng paghukom, napakaraming sinyales ang darating dito sa atin. May mga sign na maliliit, yun ang sinasabing alamatus sughra, yung mga maliliit na sign. Na ang sabi ng ating mga pantas, ang karamihan ng maliliit na sign o palatandaan na malapit na yung araw ng paghukom ay nakita na lahat. At yung alamatul kubra, yung mga malalaking sign. At itong sign na itong malalaking sign na ito ay wala pa, hindi pa nagpapakita. Sapagkat sinabi ng mga scholars natin na kapag nagpakita ang isa sa mga malalaking palatandaan o major sign ng Yawmul Qiyamah, ay sunod-sunod itong magpapakita. May nabanggit na 10 sign, 10 palatandaan na malaking palatandaan ng araw ng paghukom. Isang katibayan, sabi ni Propeta Muhammad, na napakalapit na ng araw ng paghukom, yung oras natin, ay sinabi ni Propeta Muhammad sa isang hadith, bu'ithtu was-sa'ah kahatayn. Ang kamakalang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ako ay ipinadala dito sa mundong ito. At ang araw, yung sa'a, sabihin yung araw ng paghukom, was-sa'ah kahatayn. Nang katulad nito, ang ibig sabihin ng Propeta Muhammad kung gaano yung pagitan ng kanyang hinuturo at yung kanyang katabing daliri, yun ang pagitan niya at pagitan ng araw ng paghukom. Napakalapit lamang mga kapatid sa pananampalatayang Islam kung titingnan natin. Sabi ni Propeta Muhammad, ipinadala ako at ang araw ng paghukom na katulad nito, magkatabi lang sila, malapit lang. Kaya yung araw ng paghukom ay nalalapit kapatid sa pananampalatayang Islam. Hindi natin alam kung kailan ito, ngunit sigurado ito ay darating sa ating mga Muslim. At hindi lang sa mga Muslim. Kapag ang isang tao ay namatay, mag-aantay siya. Pagkatapos ng pinakamalalaking mga sign at nagpakita na ito, walang matitirang buhay dito sa mundong ito, sapagkat yun ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walang matitira pating tao dito sa mundong ito kapag malapit na yung araw ng paghukom at nagpakita na ang mga major sign, ang malalaking mga sign, maliban na lamang sinabi ng Propeta Muhammad, sila yung mga matitira, yung mga syirarul khalq, sila yung mga pinakamasasamang tao dito sa mundong ito. Ang makaka-experience at makakaranas ng mga malalaking palatandaan ng araw ng paghukom ay ang mga pinakamasasamang tao na lamang. Yung sinabi ng Propeta Muhammad. Sapagkat sinabi niya, bago yung araw na kung saan magpapakita yung mga major sign, si Allah subhanahu wa ta'ala ay magpapadala dito sa mundong ito ng isang hangin. Kung hindi na nagkakamali, isang hangin na kung saan ito ay papasok sa bawat katawan ng isang tao. Kung hindi ako nagkakamali sa bawat kilikili ng isang tao, ito ay papasok sa katawan ng isang tao. At pag pumasok ito, ay kukunin niya ang sinumang tao na kung saan may paniniwala, katiting na paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung may katiting kang paniniwala kay Allah, ay kukunin ka niya. Kukunin ang buhay mo bilang awa sa iyo. Sapagkat napakatindi sa araw na kung saan mararanasan ng isang tao yung pinakamalalaking legal sign na binigay ni Allah subhanahu wa ta'ala.
Isa sa mga halimbawa na napakatinding araw ng paghukom sa major sign. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga tao sa araw na yaon, makikita mo sila na parang mga lasing sa araw ng paghukom. Isa sa sign nun, na sila ay makikita mo ang mga tao na para silang mga lasing. Wa ma hum bisukara, sabi ni Allah sa isang ayat. Ngunit hindi sila lasing. Walakin na azab Allah syadid. Ngunit ang parusa ni Allah ay sadyang masidhing at matindi. Makikita mo yung araw ng paghukom na yon. Ang araw ay lalapit sa tao ng napakalapit. Sa isang narration, isang dangkal. Sa isang narration, isang dipa ng isang tao. Lalapit yung araw. Just imagine, kapatid, sa pananampalatayang Islam kapag lumapit ang araw sa atin. At sa araw ng paghuhukom ay magsisibagsakan. Magsisibagsakan ang mga bituin. Just imagine, kapatid, sa pananampalatayang Islam, kung ang mga bituin na nagsisilakihan mga bituin ay magbabagsakan. At sa araw ng paghuhukom na yon, ang lahat ng kabundukan ay magsisiliparan na parang bulak. Yung cotton na kapag hinipan mo, magsisiliparan sila. At imaginin mo na ang lahat ng karagatan ay magiging amoy, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Naiintindihan pa natin kung gaano katindi at kasidhi ang panahon na kung saan darating yung araw ng paghukom. Magsisibagsakan ang mga bituin. Lalapit sa tao ang araw. Paikot-ikot ang araw. Magsisiliparan ang mga bundok. Magiging amoy ang mga karagatan. Nai-imagine ba natin kung gaano katindi sa panahon na yon? Kaya naman binigyan ni Allah ang awa ang sino mang may pananampalataya na hindi siya umabot sa panahon na yun. Yun ang awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Papatayin at kukunin niya ang lahat ng may mga pananampalataya kay Allah at ang makakaranas na lamang ng pinakamatitinding pagsubok ni Allah sa araw na yaon ay ang mga taong walang paniniwala kay Allah at pinakamasasamang tao. At kapag namatay na ang lahat ng tao, walang mapupuhay kahit sino. Lahat tayo mamamatay. Kahit ang mga anghel, kabilang sila sa mamamatay. Kahit maliban na lamang sa ipinagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala, sino man ang kanyang hindi ibilang dito sa pagkamatay. Illa masya Allah, maliban sa gustuhin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang tao, kapag namatay na ang lahat ng tao, ay mag-aantay sila sa kanilang libingan hanggang sila ay buhay muli ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sobrang tagal ng araw ng paghuhukom, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pupunta sa mga propeta. Nasabihin nila, "Oh mga propeta, susimula kay Adan, oh Adan, sabihin mo kay Allah na simulan na yung araw ng paghuhukom." Yung mismong paghuhukom na kung saan huhusgahan na ang lahat ng tao. Sasabihin ni Adan sa kanya, "Hindi ako para dito. Pumunta ka sa susunod sa akin ng propeta." Pumunta siya kay Noah at hanggang sa pinakahuling mga propeta. At sasabihin nilang lahat, "Huwag kang pumunta sa akin sapagkat hindi yan para sa akin, kundi pumunta ka sa pinakahuling propeta." Sino yun? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung araw ng paghukom ay magsisimula lamang kapag ito ay hiniling na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang mga tao ay magtatanong sila na simulan na, ngunit ang makakapagpasimula lamang ng araw ng paghukom. Ibig sabihin yung paghukom na mismo, huhusgahan ang mga ginagawa ng tao ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kapag hinusgahan na yung araw na yaon, doon na magsisimula, maiintindihan ng isang tao kung ano ang kanyang ginawa dito sa mundo dito. Dito niya marirealize at masasabi sa kanyang sarili
Kagaya ng sasabihin ng mga tao na hindi mananampalataya. Sinabi ni Allah sa Quran, sinabi ng mga hindi mananampalataya kapag nakita na nila yung kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ya laytani kuntu turaba. Sasabihin ng mga hindi mananampalataya, oh aking Panginoon, sana naging alikabok na lang ako. Ibig sabihin ng sana naging alikabok o alabok na lang ako, ang ibig sabihin nun, sana naging katulad na lang ako sa isang nilikha mo na walang mananagutan at walang sasagutin sa iyo sa harapan mo, sapagkat matindi ang parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, sasabihin ng isang kafir sa araw ng paghuhukom, وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. At sasabihin ng isang kafir, وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. Oh, aking Panginoon, sana naging turab na lang ako. Ibig sabihin ng turab ay isang alabok, isang alikabok, na ang ibig sabihin ay walang silbi at wala siyang pananagutan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit kapatid sa pananampalatayang Islam? Sapagkat sa araw mismo ng paghuhukom, nahuhusgahan na ni Allah ang lahat ng ginawa mo at hindi hahakbang ng isang hakbang ang paa mo sa kabilang buhay maliban na tatanungin ka ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng ginawa mo dito sa mundong ito. Na sinasabi ng mga scholars natin na sa araw ng paghuhukom, ipapakita sa bawat isa sa atin mula nung tayo ay nagkaisip hanggang sa tayo ay namatay ni Allah subhanahu wa ta'ala kung ano yung mga ginawa natin na para bagang katulad ng tayo ay nanonood ng sine. Alam mo kapatid, alam natin kung ano yung ginawa mo ito ganitong araw, malalaman mo yan lahat. Kaya ikaw mismo sa sarili mo sasabihin mo, wala akong kaligtasan. Sasabihin mo mismo sa sarili mo sapagkat alam mo kung ano yung ginawa mo. Pag tinanong na kita ngayon, o tinanong ang bawat isa sa atin ngayon kung ano ang ginawa natin, simula noong tayo ay nakakaalala na hanggang ngayon, hindi ba natin masasagot? Maaaring yung iba masasagot natin at maaalala natin. Ngunit sa kabilang buhay, lahat yun naalala mo at hindi naalala, ipapaalala sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala para maintindihan mo na yung araw ng paghukom ito ay ito'y inilaan ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga taong sumunod sa Kanya at ang mga sumuway sa Kanya. Magsisimula ito mula
tatawid sila o tatawid ang mga tao sa tawiran na ito na kapag nakatawid ka dito ay ang kabilang dako nito ay ang paraiso na ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag bumagsak ka dito sa daanan na ito, ang ilalim naman ito ay ang impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. At tatawid ang tao dito, ayon sa isang nabanggit sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu, tatawid ang tao ng iba't ibang uri ng bilis ang kanilang pagtawid. May mga taong tatawid sila na parang isak mata yung kanilang pagtawid. Isak mata yung sabihin, pagsara ng mata, pagbukas, nandun na sila sa kabila. May mga tao na parang hangin kapag sila ay tumawid dito. May mga taong parang nakasakay ng kabayo kapag sila ay tumawid dito. May mga taong parang naglalakad. May mga taong parang gumagapang ang kanilang pagtawid sa tawiran na ito. Yung sirat na tinatawag. Ang sirat na ito nabanggit sa isang hadith na ang description nito, ang sirat ay mas manipis pa sa buhok at mas matalas pa ang daanan na ito sa espada. So paano tatawid ang isang tao dito? Mas manipis pa sa buhok at mas matalas sa espada. Paano tatawid ang tao dito? Ang sabi ng ating mga panta, sila ay tatawid dito sa pamamagitan ng kanilang mga mabubuting gawain. Mas marami ang gawain mo, mas mabilis kang makakatawid. Kung ang gawain mo 50-50, may tatawid dito, mahuhulog ang kanyang paa, gagapang, mahuhulog, pero kahit pa paano makakarating doon. Pero mayroon talagang hindi makakatawid dito. Kasi bakit? Sa ilalim ng sirat na ito, ng daanan na ito, ay meron ditong itinalaga si Allah subhanahu wa ta'ala ng mga kalawit. Na ang bawat kalawit na ito ay merong pangalan. Na sino man ang kanyang pangalan ay nakasulat dito ay hindi siya makakadaan dito at hihilain pa siya baba. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito yun. Ito ang tunay na tagumpay, ang mauuna doon sa kabila, sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala makakatawid ay ang mahal nating propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa bawat pagdaan ng kanyang mga ang umma na ito, sinasabi niya kay Allah, Ya Rab, sallim, ummati, ummati. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa bawat tatawid na kanya, inikha tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala upang subukin tayo. Kung sino ang may pinakamainam na gawa sa atin. Kaya sa kabilang buhay, kapag nakatabit ka na sa paraiso at nakatapak ka na yung unang paa mo sa paraiso, yun yung unang tagumpay ng isang tao. Yun ang pahinga ng isang tao. Dito wala. Kapatid sa mananampalatayang Islam, walang pahinga dito.
Ang mga kalaban ng Islam, araw at gabi, nagsusumikap na madala kanila sa kanilang pananampalataya. Ang mga kalaban ng Islam, araw at gabi, 24 hours, hindi natutulog, nag-iisip kung paano kanila mailigaw sa iyong tunay na pananampalataya. Araw at gabi, gumugugol ng kanilang pera. Araw at gabi, nagbibigay sila ng pera upang hadlangan ang liwanag ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang Islam. Ngunit ang tanong natin sa ating mga sarili, ano ang ating ginawa